Remulla, nagulat din po ako, eh. Ah, eto po, yung sinabi po ni Remulla sa kanyang interview katatapos-tapos lang po, Remulla ay, gusto pong ipatupad itong, 2016 dismissal order kay Villanueva, 'no? Ito po ay, nung ang ombudsman pa po ay si Conchita Carpio Morales. Ordered dismissal from public service. So hindi lang po bilang senador 'no, bilang, ah, sa public service kahit nasaan po. Hindi na po puwedeng maging, manungkulan itong si Villanueva for his administrative liability over the alleged anomalous use of 10 million from his priority development assistance fund allocation as a former representative of SIBAC party list. However, hindi raw po ito ipinatupad ng Senado dahil sa ang katwiran ng Senado at ang ombudsman ay sumang-ayon nung panahon na yun. Ang ombudsman, hindi pala, mali tayo. Hindi po pinatupad ito ng dating pamunuan ng Senado dahil ang paniniwala nila, yung ombudsman po ay walang jurisdiction sa Senate. Oh, okay din. Yan po yung katwiran nila noon. Kaya po, ang sabi po ngayon ni Remulla, susulatan niya na bukas. Ngayon na siya gagawa ng sulat para bukas ibibigay niya ito sa Senate President for proper action, no? So, titignan po natin bukas, magiging makulay po yan bukas kasi ibibigay niya po yung sulat habang isasalang po yung Office of the Ombudsman budget. Kaya maganda po mag-live bukas para po dito sa budget hearing ng Ombudsman. At tiyak po, maghaharap-harap, makakaharap na naman po ni Remulla itong si Senator Marcoleta. Kaya ano po tayo, manunod tayo niyan bukas dito po sa Senate hearing ng budget ng Ombudsman. Kaya kapanapanabik po yan yung uling pagharap ni Remulla at saka nito ni Senator Marcoleta. Dalawa po sa pinakamahuhusay na utak pagdating po sa batas ngayong panahon natin. Yun, Bureau of Research Standards, Materials Testing and Quality Control. Maraming salamat kay Tony Flores. So ngayon po, gusto pong ipatupad yan, gusto pong ipa-dismiss ngayon ni Remulla. Teka muna, no, may napansin lang ako. Ang liit pala ng ano, no? Ibig sabihin nung araw, 10 million lang, pwede ka na ma-dismiss, no? Noong 2016. Ngayon po, daang bilyon, hindi lang po milyon ang pinag-uusapan, ha? Daang bilyon. Ayon nga po sa isang testigo, isang araw na delivery sa kay Martin 1 billion mahigit. Ang dineliver na pera. Ito po 10 million lang madi-dismiss na nung meron pa pong PDAF. Ngayon po matindi na po ngayon. Wala pong PDAF, wala pong dati po kasi meron pang tinatawag na na pork barrel. Ngayon po wala nang pork barrel. Matindi po 'to, no? Pero daan-daang bilyon. Ni halos ayaw pangalanan Noon pala nung unang panahon, 10 milyon lang sapat na yung isang senador at mga congressman na ipatanggal ng ombudsman. Nakita niyo po yung discrepancy. Ngayon po, putya, daang bilyon ang mga pinag-uusapan natin. Wala pong pinag-uusapan na dismissal.
Hindi 'no? Kaya minsan ano rin, oh, minsan pag-iisipan mo rin, 'no? Anong uri na ng gobyerno meron tayo ngayon, yung katanggap-tanggap na lahat na puwede ka ng wala ng mangyayari sa'yo, magnakaw ka man ng trilyon, walang mangyayari sa'yo basta malakas ka sa nakaupo sa Malacanang. 'Yan yung sinasabi natin 'no, ngayon wala talaga, 'no? Daan-daang bilyon ang pinag-uusapan natin na perang, panuhol. Panuhol pa lang po 'yan, Trilyon po ang nawawalang ninanakaw na budget sa mga mamamayang Pilipino. Pero yung ombudsman wala pong, dismissal. Siyempre uunahin kasi nilang imbestigahan ayon nga kay Remulla, yung Parmali. Wala naman pong problema sa Parmali kasi wala namang ugnayan talaga diyan si Tatay Digong. In fact, ako nga naniniwala na, yung si Gordon na may kasalanan, Kasi totoo naman, meron naman po talagang sabwatan, yung pinanood ko po yung hearing ng Parmali. Eto kasi ang problema ng Parmali, segue lang ako ng konti para po sa mga hindi na nauunawaan. Eto po yung, sa Parmali 'no, meron pong mga binabanggit na sabwatan, 'di ba? Meron pong mga tumitestigo na pero imagine niyo po, hindi po kasing lalaki yung Parmali po, hindi po kasing lalaki. Lahat po ng pinag-uusapan sa Parmali mas malaki pa po ang budget ni Martin ng isang hindi pala budget, yung di umano na dineliver sa bahay ni Martin, mas malaki pa po yung delivery ng isang araw. Sa lahat po ng pinag-uusapan, sa haba po, Blue Ribbon rin po yun. May gusto lang po akong isang maikling okay. Para magkaroon lang po kayo ng ideya 'no, kasi may mga kaso na po tayo katulad po nito 10 million lang pala puwede ka ng ipatanggal bilang senador. 'Wag muna tayo sa merit nung kay Villanueva, magkaroon lang po tayo ng konting comparison. Tapos po sabi ni Boyeng Parmali uunahin, okey. Dito po, para yung laki ng gusto nilang itabi. Gusto po nilang itabi muna natin 'tong mga pinag-uusapan natin ng pagnanakaw. Ito po kitang-kita po may ninakaw. Pagnanakaw yang mga magnanakaw kayo, ang ninakaw po diyan, ang pinag-uusapan po nating pera, ah, na ninakaw dito sa within 3 years ng implementasyon nitong actually 2 years pa lang, 2023, 2024, 2025, 3 years nga. Yung full budget ni BBM sa ano pa lang po 'to, tandaan niyo po sa flood control pa lang trilyon na. Trilyon ang pinag-uusapan natin. Hindi po milyon, hindi po bilyon, trilyon. Okay. Para lang po maunawaan ninyo kung gaano kalaki. Yung Parmali na sinasabi nila, magkano po yung involved na pera diyan? Alam niyo po yung Parmali, inimbestigahan po yan ng Blue Ribbon Committee. Inabot po, ang Blue Ribbon Committee, inabot po ng 7 buwan sa pag-iimbestiga ng Parmali. Kasi malaking pera po. Pero Badong, magkano yung malaking pera na yan? Ang malaking pera po, lahat na po to ng kontrata. Ibig sabihin, contract na po to, hindi lang po yung ninakaw. Kasi nakabili naman ng mga dapat bilhin, di ba? Nakabili naman po ng meron naman nabili talaga yung Parmali, mga face mask, etc. PPIs. Okay. Alam niyo po ba kung magkano yung pinag-uusapan?
na kabuuang kontrata ng Parmalee na kino-question na parang ang laki-laki ng pera. Maliliitan na po kayo. Dito po trilyon. Alam niyo po ba kung magkano lang? 10.85 billion yung buong kontrata na. Lahat na po ng contract ng Parmalee. So kung papatulan po natin, 25% po niyan ay ilalagay natin 25 to 30% yung katkungan. So nagkakahalaga lang po yung kinatkong ng mga around 3 billion, 'di ba? O 3 billion. Alam niyo po ba kung gaano kalaki tong nakawan dito sa flood control? Kasi parang itinutulad, bakit yung Parmalee hindi Parmalee. So yung kung ang katkong po dito kasi 30%, palagay nyo ng 30%, around 3 billion lang po yung katkong. Alam niyo po ba kung magkano diniliver ni Gutesa sa bahay ni Martin ng isang araw lang? Isang araw lang to ha. Ayon kay Gutesa, nag-deliver sila ng isang araw ng 35 maleta na nagkakahalaga yung bawat maleta ng around 48 million. So 35. So billion, kulang-kulang 2 billion, 1.6 something billion. Yun po ang diniliver ni Gutesa isang araw. Yung 7 buwan na inimbestigahan, 10.8 billion lang po yun. Lahat na ng kontrata ng Parmalee. Pero kung pandirihan natin yun noon, parang ang laki-laki. Naku, mga magnanakaw. Ito po, isang araw lang ni Martin yan. Yung nakurakot, kung sino man ang nangurakot sa Parmalee, kung may nangurakot man, ganun lang po ang ikukumpara nyo po. Yung Sinapoles, na may napakulong, ilang pong senador ang nakulong? Si Jinggoy, si Ramon Revilla, pati po si Enrile. 3 senador po ang nakulong. Alam niyo po ba kung magkano lahat ng perang pinag-uusapan doon? Ang pera pong scam ay approximately 10 billion lamang. Pero nakapagpakulong ka ng 3 senador. So pinapakita ko po sa inyo kung paano po ang ginagawa nila na parang pinalalabas nila yung Parmalee issue kasi laki yan ngayon. Wala po sa kalingkingan. Yung buong Parmalee na yan, yung buong budget na, yung buong kasama na yung talagang yung kontrata, yung buong kontrata, 10.8 billion lang. Kay Napoles po, nakapagpakulong tayo, 10 billion lang po ang involved. Imagine nyo po kung gaano kalaki to. Baka kung tama si Gutesa na 3 times nagde-deliver ng pera kay Martin Romualdez, baka 1 linggo lang po yan. O palagay na natin 1 buwan lang na delivery. Ang lahat ng kontrata ng Parmalee. Para magkaroon lang po kayo ng ideya. Ba? Yun. Ganun po. Kaya nang gigigil ako kasi pilit nilang ibinabalik yung mga okay naman niya, walang problema. Sige. Kasalanan din ni Gordon yan eh. Noon ko pa sinasabi, kasalanan niya ni Gordon. Bakit? May mga tumitestigo na may anomalya, may sabwata na naganap dyan sa Parmalee. May testigo, siyempre may mga kontrata yan eh. Sinasabi, ang katwiran lang naman na hindi yan na overpriced kasi nga, depende sa panahon. Kung overpriced lang ang tinignan nyo, overpriced, di ba? Kasi dito po, meron talagang diniliver eh. Dito po sa Ghost Project, wala pong diniliver. Wala pong ginawa, pero billion-billion po. Yun po yung nakakapagtaka eh, no? Lagi nilang pinaprioritize yung maliliit kaysa sa super lalaki. Doon tayo nagugulumihanan mga kapatid. Bakit? Kung ako kasi, kung limited po yung resources ng nag-iimbestiga, limited po yung resources ng pamahalaan,
limited po yung oras natin, gusto po nating unahin